Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first card ninyo rito, cut off. So, purging time ito. Sabi dito, let go of what no longer serves you. So, panahon na para tanggalin mo sa buhay mo kung ano man ang mga bagay, tao, sitwasyon, 'di ba, na hindi na hindi na nakakatulong sa hindi na positibong epekto sa or it doesn't serve your best interest anymore. So, bakit mo pa ikikip 'yun sa sarili mo, 'di ba? Bakit mo pa 'yun hahayaan na mag-stay sa buhay mo, hindi ba? Kung hindi naman positibo na ang epekto sa'yo. Kaya it's about time na for you to cut off your connection with that, no? At kapag meron tayong tinatanggal sa buhay natin, 'di ba? Expect mo na meron dadating. When you are closing one door, 'di ba, sa buhay mo, it's because meron bagong magbubukas, 'di ba? Kaya be excited, no? Be excited na gawin mo 'to, na tignan mo kung ano yung hindi na dapat na nandiya diyan sa buhay mo. Tanggalin mo na, 'wag mo nang patagalin pa kasi sayang ng oras, sayang ng pagkakataon, okay? So, we have lock energy, something is hidden or locked. So, maaari na meron yung parang sikreto, no? This could be a secret. This could be sikreto mo, 'di ba? Baka meron kang sikreto sa buhay mo na 'yun ang talagang tinatago mo sa iba or maaaring merong sikreto ang ibang tao na nalaman mo pero 'yun, your mouth is sealed, 'di ba? As in kinikip mo din 'yun, 'no? Kasi maaaring talaga, 'di ba, it's not your story to tell. 'Di ba? Kung sikreto 'yan ng ibang tao. So kaya ikinikip mo din 'yan, nilalak mo din 'yan, 'no? We have home, appreciate comfort and sense of belonging. Ayan. So, maaari, ang iba sa inyo dito, Sagittarius, you will be staying home ng medyo siguro matagal na panahon or baka this is the time na siguro uwi ka na, 'di ba, for good, puwedeng gano'n. Possible kasi na ang iba sa inyo baka kunyari nagtatrabaho kayo abroad or do'n kayo nakatira, 'di ba? Tapos kasi iba, kapag nasa sarili kang lugar mo, iba yung comfort, 'di ba? 'Pag nasa sarili kang bahay mo, nasa sarili kang bansa, nasa sarili kang lugar, 'di ba, iba ang comfort, 'di ba? Iba ang comfort. Kaya maaari na ngayon makauwi kayo. Puwedeng for good na 'yan or pupuwedeng pagbibisita lang 'yan, pero at least, 'di ba, you will be appreciating the comfort, 'di ba, ng sarili mong lugar, ng sarili mong tahanan. Kaya ano 'yan, parang dito mo mapapansin na talagang iba, 'no, kapag nasa ibang lugar ka, ibang pakiramdam, iba yung comfort, iba yung sense of belongingness na mararamdaman mo. So we have sweetness, set clear boundaries. Ayan. So lalo-lalo na, no, sa lahat ng klaseng relationship. It doesn't matter kung anong klaseng relationship 'yan, whether that is romantic, puwedeng kaibigan, kapamilya, ang mahalaga meron ka talagang boundary, 'no? Kasi kapag alam mo, kapag wala kang limitations na wala kang boundary na pinaninindigan na i-set mo, ano 'yun, nagkakaroon dito ng nagkakaroon ng, tawag dito, pag-abuso, merong pag-abuso. Although alam naman nating lahat, 'di ba, na kapag merong nakakagawa ng hindi maganda sa atin, 'di ba, kahit wala kang gawin babalik din sa kanila 'yan kasi karma is always at play, 'di ba? Kaya kung ano man ang ginawang hindi maganda sa'yo, 'di ba, ng ibang tao. Kunyari inaabuso ka, kunyari walang ugali sa'yo, walang respeto sa'yo. So, 'yun, kahit wala kang gawin, 'no, na mag-retaliate sa kanila
or alam mo yun, ibalik sa kanila yung ginagawa nila sa'yo kahit wala kang gawin, mangyayari at mangyayari yan sa kanila. Kasi ganun ang law ng universe, 'di ba? Meron tayong karma, 'no? Kaya kung pagdating ng panahon, 'no, na panahon na para bumalik na sa kanila yung karma, 'di ba? Mangyayari din sa kanila, 'no? Yung kung ano man ang ginawa nila sa 'di ba? Kaya ang mahalaga, mag-set ka ng clear boundaries para hindi na umabot sa gano'n, na hindi mo na hayaan na abusuhin ka pa ng ibang tao, yung kabaitan mo, yung compassion mo, 'di ba, yung generosity mo, yung gano'n, okey? So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have a powerful spell will bring you what you desire. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, maaaring marunong kayong mag-cast ng spell. Kaya kung ano man itong powerful spell na maaaring ikakast ninyo, that really is going to be very effective at talagang mangyayari. No? Mangyayari kung ano man itong spell na ikakast ninyo. The universe is conspiring in your favor. Wow. So, napakaganda. Maaari na meron ng niluluto, no, ang universe na blessing para sa'yo. And sa ngayon, the universe is aligning things, aligning people, circumstances, para na magtugma-tugma na lahat, maging ready na ang lahat para sa'yo. Kasi maaari na kung ano man itong niluluto ng universe na biyaya para sa'yo, then it's coming very soon. No? Naghahanda na ang universe para dyan. Ina-align na niya yung lahat ng mga tao, mga circumstances, mga pagkakataon, at nakalinya ng mga yan, no? Para na mapadala niya sa'yo when it's ready. Okay? So what else? We have bright ideas, have an innovative new inspiration, test new ideas, and break out fast. Take action on your ideas. Okay? So parang pinupush kayo ngayon ng universe na actionan mo na. Sayang naman, 'di ba, ng mga idea mo, sayang naman ng mga pinaplano mo kung hindi mo 'yan a-actionan. Kung hindi mo gagawa ng paraan. Okay? So what else? We have many choices. Opportunities abound when you are in a dilemma. All roads lead to Rome. So look at all your options. Okay? So maybe, ang iba sa inyo dito, Sagittarius, um, maaaring merong iba't ibang klaseng oportunidad na maaaring kumakatok ngayon or nandiyan na, pagpipilian mo na lang. No? So, yun. Siguro, kailangan mo lang na eksaminin lahat, ano, kung yung mga iba't ibang klaseng opportunity, kailangan na eksaminin mo, tignan ninyong maigi, 'di ba? Tignan ninyong mabuti kung ano yung pwede ninyong magawa rito. Alright? Kung alin dito yung pwedeng sasakto ah, sa gusto mo, 'di ba? Kung ano yung mga naka-align sa gusto mo, ano yung mga naka-align sa ano mo, ano yung mga naka-align sa goals mo, 'di ba? Sa values mo, yung gano'n, okay? But this is good, 'no? Kasi merong mga iba't ibang klaseng opportunity ang lumalapit sa iyo sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Sagittarius. We have surrender to inner peace. Sabi dito, cultivate inner peace on a daily basis. In quiet, meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. All right? This is a very beautiful reminder para sa inyo, 'di ba? Na kailangan natin ng panahon para sa lahat, lalong-lalo na sa pagse-self-care, at lalong-lalo na kung kayo ay kunyari dito marami kayong kailangang pag-isipan, 'di ba? Kasi may mga choices na nandiya diyan na kailangan ninyong pagpilian at pagdesisyonan. So mas maganda, 'no, if you are in a peaceful state, 'di ba? Yung relax ka, yung hindi ka
walang mind chatter, 'di ba? At saka kapag nasa sentro ka, yung sarili mo nasa balanse, mabilis kang makapag-isip ng maayos, mabilis kang, makahanap ng solusyon sa mga problema or mabilis kang um magkakaroon ka ng mas malinaw, 'di ba, na kaisipan. Kaya sometimes, you really need to cultivate your inner peace, you know? Lalong-lalo na mas maganda kung gagawin mo 'yan everyday or kahit papaano few times a week, 'di ba, na magkaroon ka lang ng renewal, 'di ba? Magkaroon ka lang ng, ah, renewal na sa sarili mo para kahit papaano nakakapag-unload ka ng stress, nakakapag-unload ka ng, kung ano man yung mga pabigat sa isip mo, pagulo sa isip mo, pabigat sa dibdib mo, 'di ba? At saka nakaka-good vibes 'no, kapag peaceful ang pakiramdam, nakaka-good vibes kasi walang walang bagahe, 'di ba, sa dibdib mo, walang bagahe sa isip mo, alright? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have the Six of Swords. So, si Six of Swords, this is moving on energy. Okay? Moving on energy, maybe you are walking away from something, no? Na talagang hindi na to maganda para sa hindi na to mabuti para sa Tulad nito, no, yung cut off energy. You're cutting them off, no, sa buhay mo kung ano man 'yan kasi yun, hindi na to beneficial para sa 'di ba? Kaya naman, you are going to uh, release, 'di ba? That situation sa buhay mo. Aalisin mo na 'yan sa buhay mo, tatanggalin mo na. Ikaw din, you are going to remove yourself physically from that situation talaga, 'di ba? And you are moving on. You are starting a new life. So we have Hanged Man, ayan, makakatulong, no, yung sa inner peace mo, makakatulong if you are definitely going to rest and step back muna kayo temporarily, no, sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan. Step back muna kayo temporarily sa kung ano man kung ano man itong nangyayari sa'yo, 'di ba? Kunyari, 'di ba, lagi kayong busy, lagi kayong may iniisip, lagi kayong may ginagawa, 'di ba? That is very draining, no? Sa energy. Kaya minsan kailangan mo talaga na magpahinga muna, kailangan mo muna na mag-step back sa kung ano man ang inyong pinagkakabalahan, 'di ba? So, what else? We have the Ten of Wands. Si Ten of Wands, this is burden. Alright? This is burden. Maaari, no, na kaya ka aalis, kaya mo ika-cut off na to sa buhay mo, whatever that is, kasi nabibigatan ka na, nahihirapan ka na. So, maaaring yun ang pinakadahilan mo dyan kung bakit ka magdedesisyon na i-cut off na yan sa buhay mo dahil nahihirapan ka na, nabibigatan ka na. As in, talagang nakakapagpa-stress ito sa iyo, no? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.